Sa isang bansang puno ng ingay ng politika at kontrobersya, sino ang nagsasabi ng totoo? Sino ang nasa panig ng bayan? Welcome to Bayang Pinas, ang news channel na hindi takot maglatag ng katotohanan. Dito, pinag-uusapan natin ang mga isyong may kinalaman sa kinabukasan mo, politika, pamahalaan at ang tunay na kalagayan ng ating bansa. Hindi kami bayad, hindi kami bulag. Sa Bayang Pinas, ang boses ng mamamayan ang tunay na headline. Kaya kung sawang-sawa ka na sa mga baluktot na impormasyon at scripted na kwento, dito ka na. Dito sa Bayang Pinas, tayo ang bantay at boses ng bayan. Kung gusto mong manatiling mulat at informed, don't forget to like, share, and most importantly, subscribe dahil sa panahon ngayon, ang kaalaman ay kapangyarihan. Ito ang Bayang Pinas, balitang totoo, pusong makabayan para sa sambayanang Pilipino. Tara na't alamin ang tunay na balita. Kababayan, kung ano nga ba, kung sino ang tinutukoy netong si Marcos Jr. na mahiya naman kayo. Hindi ho yung mga congressman na nasasangkot sa napakaraming skandalo sa kanilang mga distrito. Ang tinutukoy ho pala nitong si Marcos Jr. Yung mga contractors dapat daw managot sa flood control projects. Kakasuhan, iba-blacklist. Yan naman pala. Maliwanag pa sa siga. At least alam na ho natin ngayon. Ngayon yan ang nagpabudol na pumalakpak ba? Ang tanong, ito ang tanong dyan, pumalakpak ba kayo? Kung pumalakpak kayo, wala, nabudol na naman kayo. Yan yung sinasabi ko dito. Yung mga congressman, kasama ho yan eh. Yung mga congressman na nandyan sa zona, kasama ho sila sa ika nga, Sarsuela yan eh. Kumbaga mga artista sila dyan. Ika nga ang main character dito, si Marcos Jr. Yung mga congressman, sila yung mga supporting actor. Pagka nagpabida ang bida, ito si Marcos Jr., magpapalakpakan yung mga unggoy na yon. Pero sila ay magkakasabwat kung ano man ang problemang kinahaharap ng ating mga kababayan ngayong mga panahon na to. Wala tayong ibang sisisigin, kundi yung mga ika nga congressman at mga opisyal ng pamahalaan talagang hindi naaawa sa pondo ng sambayanan. At itong si Marcos Jr., marami hong dapat ipaliwanag pagdating sa aspeto ng kaperahan. Marami hong siya, air follicle test, mapanggang sa ngayon, wala pa rin eh. Kung yung mismong health follicle test, hindi tayo napagbigyan ng mamanayan, huwag na ho kayong umasa na yung mga perang nakukuha ng executive department, na mapupunta sa mga proyekto na makakapaghatid ng tunay na pagbabago sa ating mga kababayan. Huwag na ho kayong umasa. Wala hong isang salita. Ika nga, nasa dugo na niya ang pagiging magnanakaw dahil nga naman yung tatay niya, di ba? Ang tanong dito, ito pa tinatanong lagi sa comment section Yun ho bang ektaryang lupain dyan sa Poway, Ilocos Norte, sinaoli niyo na ho ba? Kasi sabi ng Korte Suprema, kasama daw yon sa ill-gotten wealth ng inyong pamilya. Kasama daw yun sa ninakaw ng pamilya Marcos. Ibalik nyo na yung tarik-tarian lupa dyan sa Poway, Ilocos Norte. Nagdesisyon na ang Korte Suprema, ibalik nyo na yon sa sambayan ng Pilipino. Hindi nyo daw pagmamay-ari yun. Nasa dugo na ho ang pagiging magnanakaw. Yang si Amy, nasa dugo din ho niya yan. Wag ho kayong magpabudol, mga mambubudol dyan. Ito na ho mga kababayan, itong si Congresswoman Mika Swansing. We in the Committee on Appropriations fully support the push of President Ferdinand Marcos Jr. and Speaker Martin Romualdez towards increased transparency and public participation in the budget process. Nadidinig po natin ang panawagan ng ating mga kababayan na mas maging bukas ang proseso at magkaroon ang ating mga kababayan ng mas malakas na boses sa pagbuo ng budget. Bilang chairperson ng Committee on Appropriations, magpapanukala po ako ng mga reforma kay Speaker Martin Romualdez at sa ating pong mga kasamahan sa Kongreso patungkol po sa proseso ng pagbuo ng budget. Layon po nating buksan ang tabing sa usaping budget. Papandudayan po natin sa ating mga kababayan na wala pong itinatago ang inyong Kongreso pagdating sa budget. Sa pamamagitan ng mga reformang ito, gusto po nating ipakita sa publiko na wala po sila dapat ipangamba pagdating sa proseso ng pagbuo ng inyong budget.
Yun, wala ko yung dapat ipangamba. Ika nga yung pagbubuka sa publiko ng usaping kaperahan dyan sa House of Representatives. Ibig sabihin na nagawan na nila ng paraan kung paano nila kukulimbatin ang pera ng sambayanan. Hindi ko sinabing si Mika Sansi. Yung tinutukoy natin dito yung mga magnanakaw na congressman. Ngayon, bato-bato sa langit, yung mga tamaan huwag magagalit. Ika nga. Pagka nagalit kayo, ibig sabihin kayo yung tinutukoy kong magnanakaw. Pero dito wala akong pinapangalanan, di ba? Kahit yan si Swansing, di natin pinapangalanan yan. Pero sigurado dito, alam na nila kung paano didiskartehan, kung paano makakapagnakaw sa kaban na sambayanan. Kahit na nakatingin pa ang buong sambayan ng Pilipino. Ika nga, di ba? Kahit na nakatingin pa ang buong Pilipinas habang binabalangkas yung budget na yan, alam na nila, ibig sabihin, pagka gumanyan ako, 2 billion yan. Pagka hinawakan ko yung tenga ko na ganito, 500 million yan. Pagka ganito ko baba ko, 1.5 billion yan. Ganyan lang naman. Sinyalan lang yan. Hindi na kailangan magsalita pa yung sikong para ika nga makapag-singit ng kung ano-ano dyan sa budget na yan. Ikaw talaga, Congressman Mika Swansing. O eto mga kababayan, ano bang caption nitong ano na to kay Marcos Jr.? Basahin nun natin ng mabilisan. We are already have some names that are coming up. Papanagutin ng gobyerno ang mga kontraktor na may pananagutan kaugnay ng substandard flood control projects. Naku, yari tayo dyan. Ayon kay Pres Bongbong Marcos. Saad ng Pangulo sa kanyang PBBM podcast, kakasuhan ang naturang mga kontraktor at ipapa-blacklist upang hindi na sila magkaroon pa ng kontrata sa gobyerno. Di ba? Ano ba naman kung ipa-blacklist siya ang mga ano na yan? Hindi magtayo ng panibagong contracting company itong mga congressman na to. Easy money, di ba? Ngayon, kung ipapa-blacklist yung mga contractor na trumabaho sa mga flood control na yan, di naman ho kaya matamaan yung mga congressman dyan. Shoutout kay Rog Gutierrez, ha? Shoutout sa kanya. Hindi, gusto ko ang shoutout, di ba? Ganyan lang naman yan. Shoutout kay Saldico, shoutout. Shoutout lang, kayo naman yung mga kontraktor daw na gumawa ng mga falsipikadong flood control, ipapaimbestigahan. Shoutout kay Dong Gonzales. Yari tayo dyan. Shoutout, mega love shoutout ha. Mega love shoutout kay JJ Suarez, kay Dong Gonzales, kay Rog Gutierrez. Ano po? Ba't pagka meron S o kaya C sa dulo yung pang-apelido, parang merong ano, di ba? Di mo pagkakatiwalaan sa kapirahan. Marcos, Romualdez, Suarez, Gutierrez. Di ba? Hindi, sinashoutout lang naman natin. Yun daw mga kababayan, maliwanag pa sa sikat ng araw, ang talagang tinutumbok nitong si Marcos Jr. Dun sa kanya mga katagang, mahiya naman kayo, hindi yung kung sino man yung mga nakaharap niya noong nagsasalita siya. Ang tinutukoy niyang mahiya naman kayo, yung mga kontraktor na pagmamayari ng mga congressman na tumatrabaho dun sa kanilang mga proyekto, sa kanilang mga distrito. Yun mga kababayan. Atras sa bande. Thank you, Majority Leader. First of all, gusto ko magpasalamat sa ating Panginoon sapagkat naniniwala tayo according to Romans 13:1 na sinulat ng isang magiting na abogado si Apostle Paul na miyembro din ng bureaucracy ng bansang Israel. Ang sabi niya, and I quote, that the powers that be are ordained of God. Pantakin nyo, ganito na lang mga kababayan. Sa dami ng problemang kinahaharap natin ngayong mga panahon na to, ang pinupuntiryan itong si Atras Abante, hindi pala flood control, yung TWADCOM, yung mga nawawalang sabungero. Ito mga kababayan, isipin nyo, mas mahalaga pa sa House of Representatives. Alam ko yung sinasabing hindi mahalaga yung buhay ng mga nawawalang sabungero. Ganito mga kababayan, mas mabigat dito sa mga congressman na to, yung mga nawawalang sabungero kumpara doon sa mga kababayan natin nalubog sa baha. Yung pag-iimbestiga nila doon sa komite nitong si Terry Redon, muro-muro yun, walang kwenta yun. Walang kwenta yun mga kababayan. Anak ng tokwa, ngayon pa lang nakikita na ho natin. Yung tipong ika nga nawawala na sa equation yung mga di umanong congressman na involved sa mga
ika nga proyekto sa pamahalaan. Tayo dito sa kilala niyo si Apostol Pablo. Sa mga nakakakilala sa kanya, sino ba siya, di ba? Sino ba siya? Ano bang ginawa niya noong nakilala niya ang Panginoong Jesucristo? Ngayon, itong si Bishop Bienvenido Abante, dapat sana, doon na lang ho kayo sa pang-espiritu. Yan ang nga bang problema Hindi natin pwedeng paghaluin yan Kaya nga separation of church and state. Itong si Atras Abante, pilit niyang pinagsasama. Wag sanang magalit itong si Bishop Abante. Pero hindi ho namin nakikita, kaming mga nakikinig, kaming medyo, nakakabasa ng Biblia, yung inyong mga sinasabi, akma doon sa inyong ginagawa. Hindi ho talaga magkatugma. Yun ang ating problema dito, Congressman Abante. Kaya kung bibira kayo sa mga Duterte, bibira kayo sa kung sino-sinong kalaban ng inyong amo dyan, nakampon ng di natin malaman, yun na lang ang gawin nyo. Kung gusto nyo magpagamit sa kung kanino ang politiko, tanggap naman ho namin yun. Baka nga ang pagkakaano nyo na yan, di ba? Hirap Loy. All of us believe that being elected to public service is divine destiny. Brad, hindi ka elected. Hindi ka elected, Brad. Pinadisqualify lang yung kalaban mo. Pero hindi ka nanalo. Hindi ka nanalo sa mga constituent mo. Hindi ka nila binoto. Ika nga na ano lang. Eka nga sa Psalms 118 verse number 23. Sa Psalms pa tayo. This is the Lord's doing. It is marvelous in our eyes. Salamat. Binigyan uli ako ng pagkakataon na maglingkod sa ating bayan. Kanino ka nagpapasalamat ang tanong? Okay. Alam ko na kung kanino ka nagpapasalamat. At makatulong sa aking distrito ngayong 20th Congress. Madam Speaker, esteemed colleague, mga kababayan, naalala ko nang ang Panginoong Jesucristo ay naparito sa lupang ito. Akala ng bansang Israel, He came to be a political savior. Yet, they were mistaken because the Lord Jesus Christ came to be a spiritual savior and a personal savior to those that would trust and believe in Him. Kaya nga, akala nila, sa pagkakamaling yan, sila mismo ang naging mastermind upang ang ating Panginoon ay ipako doon sa krus ng Kalbaryo. Now, during that time, Madam Speaker, the nation of Israel was under the Roman Empire. If you remember, and if you have read, the book by Edward Gibbon, entitled The Fall of the Roman Empire, it says that the very reason why the Roman Empire fell because of moral degradation. And that is what is happening in our country today. Moral degradation, Madam Speaker, my dear colleagues. Nakatatlong taon na kayo, moral degradation pa rin. Napadala nyo na sa The Hague, Netherlands, si dating Pangulong Rodrigo Duterte. The Hague, Netherlands. Moral degradation pa. It is said that the only thing... Kala ko pa naman noong napadala nyo na sa The Hague, Netherlands, itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, okay na. Hindi pa pala. Hindi pa, tuloy-tuloy pa rin ang permanent in life is change. This much is obvious here in the 20th Congress. Some of our colleagues from the 19th Congress have left us and are no longer part of this chamber. There are some veteran faces, like my good friend, Congressman Rufus Rodriguez, who is a veteran in this 20th Congress, who have returned and rejoined us. There are also new voices who have joined our ranks. And with every new Congress comes new priorities, new urgencies, and new calls for action. Some things, however, remain the same. First and foremost, we are blessed
to have the same man leading us during these challenging times, House Speaker Martin Romualdez. Muli, congratulations, Mr. Speaker, and may the Lord continue to guide you as you once again shepherd this House. Ang gawin mo, atrasabante, araw-araw, pagpasok mo dyan sa bulwagan na yan, i-pray over mo na lumayas yung mga masasamang elemento dyan. Naniniwala kasi tayo sa panalangin. Makapangyarihan ang panalangin. Sabihin ko sa inyo, kung meron nung kayong naisin sa buhay, panalangin natin. Kaya tayo inananalangin sa lalong madaling panahon, magkaroon ng kaliwanagan ng kaisipan ng ating mga leader dito sa bansa na to. No? Isama ho natin sa panalangin na yung mga nagpapahirap, mga nagnanakaw sa pamahalaan, na yung wala nang inisip kundi politika, malagay na doon sa tama nilang kalagyan. With wisdom, steadiness, and a heart for service. Sa panibagong kabanata ng ating lehislatura, we draw strength from your proven leadership, one that upholds unity even in diversity and places our nation above ourselves. In your previous term, Mr. Speaker, you steered this chamber through turbulent waters. With a calm hand and an open ear, we are confident that under your speakership, Mr. Speaker. Grabe, no? Grabe, iba ho yung nagagawa ng pera, no? Grabe ho, mga kababayan. Sabagay, no? Kahit nung panahon ng ating Panginoong Jesucristo, di ba? Pinagkaluluho siya dahil din sa sa pera. No? Pinagkaluluho siya dahil sa pera. Hindi ko naman sinasabing itong si Abante, pinagkakaluno niya yung sambayan ng Pilipino sa pera. Wala ko tayong sinasabing gano'n. Sinasabi lang natin dito, iba talaga ang kayang gawin ng pera. Di ba kung Benny? Kaya dapat talaga sabay-sabay tayong manalangin at yung mga pastor diyan sa mga pari, i-pray over niya si Martin Romualdez. Kung ano man yung masamang hangin na bumabalot sa kanyang kaisipan, di ba? Na lumayas na diyan sa bulwagan na yan. Kasi nakita ho natin Di ba? Nagkakaisa ho sila. Anong pinagkakaisahan nila? Ano? Umunlad na sambayan ng Pilipino. 3 taon na sila nagkakaisa. Di nga na baklasin si Tamba. Anong kalagayan ng sambayan ng Pilipino? Nandun ho tayo sa pinakababa ngayong mga panahon na to. Sa lahat ng sa lahat ng aspeto ng pamumuhay ng bawat Pilipino. Pagdating sa safety, pagdating sa illegal na droga, nasa pinakababa ho tayo. Kaya hindi natin malaman kung ano yung ginagawa nitong mga congressman na to dyan sa bulwagan na yan. Madam Speaker, the House of Representatives will remain a bastion of democracy, where the rule of law is respected, human dignity is upheld, and justice is pursued without fear or favor. It is that pursuit of justice that brings me to this rostrum once again to urge this body to continue what we began in the 19th Congress, to seek the truth, to hold the guilty accountable, and to give voice to those who can no longer speak for themselves. Let us not allow the passage of time or political convenience to bury the horrors we have uncovered. Their lives lost, the mothers left mourning, the children orphaned, the names forgotten by all but their families. This should not be tragic footnotes in our nation's history, for they are wounds that demand healing and crimes that demand justice. Aaminin ko po, Madam Speaker and my dear colleague, the work of the Quad Committee in the 19th Congress was not easy, especially for a senior citizen like myself. Nakakapagod po ang marathon hearing. Masakit sa dibdib pakinggan ang kwento
ng mga pamilya ng biktima. Nakakainit ng ulo ang mga duwag at demonyo na nagtatago at umiiwas sa ating hearings. These accomplices and enablers hiding behind. Kung makapagbanggit ka naman ng demonyo, parang hindi ho kayo bishop. Parang hindi kayo pastor. Makapangbanggit naman kayo ng demonyo. Diyan, kung iyari lamang nabanggit mo ang demonyo, diyan ba sa House of Representatives walang mga demonyo? Ang ganda pa naman ng buka ng bibig mo dyan. Para ka na, tingnan mo naman. Mga demonyo. And their lawyers and using their resources to avoid accountability. But, as we all saw for ourselves, these hearings were all necessary. Many difficult truths were brought to light. And in the process, we came up with legislation that we filed last Congress. Legislation that we have already refiled. One is the Anti-Extrajudicial Killing Act, which seeks to define and penalize extrajudicial killings under our laws to ensure that never again will the ambiguity of legal definitions be used to shield those who kill with impunity. Another is the Civil Forfeiture Act, which empowers the government to go after the assets and ill-gotten wealth of those involved in heinous crimes, including those who profited from operations that targeted the poor while leaving the powerful untouched. But, Madam Speaker, the process of reckoning is far from over. There's still work that must be done. Truth that remain hidden. Perpetrators who remain unpunished. And families who still wait for answers. That is why ang dami ho nilang ang dami lang backup plan sa mga Duterte. Kay VP Sara, di ba? O, kung hindi magsasaksidya ang impeachment. Pero kung magsaksidya ang impeachment na yan, wala na. Tapos na yun, tuadcom na yun. Pag-agawin nila dyan. Target naman dyan mga Duterte. Huwag na ho kayong huwag na tayo magplastikan dito. Target dyan sa tuadcom na yan, Duterte. Kung hindi makalusot yung na yan, hindi mapagbigyan yung MR. Feeling ko hindi mapagbibigyan yan eh. Kasi mag-MR pa lang kayo nagbabanta na tong kumbaga nagpapaalala na itong si Tambaluslos na impeachable official daw yung mga maestrado diyan sa Korte Suprema. Oh, di ba? Kung kayo ba naman, kung kayo Korte Suprema, magpapakuyog kayo dito sa na to? Yung sinumpaan nyo, yung pinanindigan nyo, yung unanimous decision nyo, madadala lamang doon sa mga iilang salita na pagpapaalala na kayo impeachable official. Nako, problema tayo pagka gano'n. Tingnan natin kung gaano katibay ang tayo ng ating Korte Suprema dito sa isa na to. I rise today to appeal to this august body. Let us reconvene the Quad Committee in the 20th Congress. Let us continue the investigation into the extrajudicial killings that scarred our nation. Let us show the Filipino people that justice does not expire with time, and that this Congress has the courage to finish what it has started. Under our rules, Madam Speaker, a joint inquiry or investigation may be conducted if matters are referred to two or more committees. We have a clear procedural framework in place to this, building upon the success of the Quad Committee during the 19th Congress. Originally, the 19th Congress Quad Committee was proposed by Deputy Speaker Aurelio Dong Gonzales in his privileged speech to cover three complex yet interrelated societal problems: the POGOs, illegal drugs, and extrajudicial
judicial killings. Wala yung online gambling. Walang online gambling. Ano lang talaga, Quadcom, EJK, yun lang. Ngayong mga panahon na to, napakaraming pamilyang nasisira dyan sa online gambling na yun. Wala ko talaga. Okay, sige, wala. Walang problema. Or EJK. Sa 2028 na natin pag-usapan yung mga yan. Now, for the 20th Congress, while we still need to look deeper into these three and the pending issues that were left unresolved because of the adjournment of Congress, the proposed Quad Committee will adopt a wider mandate and investigate the persistent and systemic problems of criminality and criminal syndicates that have flourished across the years, often with the aid and protection of past and incumbent government officials. Isa pong halimbawa, lumalabas po ang issue tungkol sa missing sabongeros. Nako, yan na. Ay maituturing natin na EJ case. May mga Missing sa bungero, EJ case. Iba talaga ang tama nitong mama. Matindi o ang tama nitong si Benny Boy. Investigasyon pa na ilang miyembro ng ating kapulisan ay sangkot sa mga insidenteng ito at mga matataas na tao sa lipunan. Kamakailan ay nakademanda na ng murder ang ilang mga business people tungkol dito, Madam Speaker. Hindi na ito bago sa atin. Ito'y kahalintulad ng mga kaso ng EJK na ating inaiimbestigahan noong 19th Congress, kung saan may umaabuso sa kanilang kapangyarihan. Ang tanong ngayon, bakit sila pinapatay? May connection ba ang mga kasong ito sa mga naunang EJ case na ating iniimbestigahan? O nagkaroon na ba tayo ng kultura of killing with impunity? Naalala ko ang sinabi ni Secretary Boying Rimulya na maaaring ang missing sa Bukero ay merong koneksyon sa war on drugs na ginanap noong dating administrasyon. Ito po'y ating iimbestigahan ngayon sa ating Quad Committee in the 20th Congress. Kaya't iginagagalak ko na sa kanyang State of the Nation address ay sinabi ng ating Pangulo na hindi niya palalampasin ang mga nasa likod ng pagkawala ng mga sabungero. Gusto ko pong sabihin sa inyo, Madam Speaker, na ang representasyong ito ay una na nag-expose dito noong 19th Congress o noong 14th Congress din naman, kung saan makikita po natin na 8 sabungero pa lang ang nawawala. At ilang buwan ay 34 na. Saan po nangyari ito? Ito ay nangyari doon sa aking distrito, sa bayan ng Santa Ana, kung saan pinipigilan po namin ang isang pagpapagawa ng tinatawag ngayong Manila Arena na ang sabi po nila ay gagawin nilang sports complex. Subalit pagkatapos niyan, ginawa yung sabungan. Doon nagsimula, Madam Speaker, ang tinatawag nating sabong. Tapos, nakalimutan na po yan. Hindi na napag-usapan po uli yan. Nagsimula po yan noong dating administrasyon. Ngayon po, more than 100 na ang nawawala. At ang sabi na whistleblower, at ang whistleblower na ito, si Toto, ay dating head ng security ng Manila Arena doon Santa Ana. Sinong nagbigay ng lisensya dyan? Yung nakaupong mayor dati. Yung nakaupong vice mayor dati. Na ngayon ay mayor na ng Maynila. Nako! Gusto ko... Nako, binabanatan niya ho si Yorme Isko Moreno.
Ngayon ang ano ho ito, ika nga, all out gurguran ito. Sa pagitan nitong si Joel Chua, sa pagitan nitong si Joel Chua, Benny Abante, at saka yung isa, yung nag-privilege speech. Pangalan nun, si Congressman Valeriano, yung tatlo na yun versus Yorme Isko Moreno. Huwag kang mag-alala, Benny Boy, di ka atrasan itong si Yorme. Tanungin niyo mga taong yan, bakit nabigyan ng prangkisa? At bakit nabigyan ng lisensya ang Manila Arena kung saan nakita natin more than 100 na ang nawawalang mga... Bakit nabigyan? Kasi nung mga panahon na yon, pwede legal ang online sabong. Ngayon hindi na legal kaya wala ng prangkisa at lisensya. Yun ang pinakamabilis at maikling sagot sa iyong pinakawalang kwentang katanungan ngayong video na to, dito sa video na to. Sabongero. Kaya mga kaibigan, sa ating mga kababayan, Madam Speaker, my dear colleagues, ako'y nagpapasalamat sa mga sinabi ng ating Pangulo. Hahabulin, ang sabi niya, at pananagutan natin ang mga utak at mga sangkot, civilian man o opisyal, kahit malakas, mabigat o mayaman, hindi sila mangingibabaw sa batas. Higit sa lahat, ipararamdam natin sa mga salarin ang bigat ng parusa sa karumal-dumal na krimen ng mga ito. Ito po ang sinabi ng ating Pangulo. This is the kind of leadership we need, Madam Speaker. One that recognizes that no one is above the law and that justice must be pursued regardless of social status or political clout. Sa aspeto... Teka lang, Brad. Mga kontraktor lang pananagutin. Nabudol ka rin. Diba? Isa ka sa mga nabudol, Benny Boy. Naman, ng katiwalaan sa gobyerno. Isa sa mga nanatiling nakabimbing issue mula sa 19th Congress ay ang tinaguriang reward system. Kaugnay ng Peking War on Drugs na nakaraang administrasyon. May naiwang katanungan tayo sa extent at scale ng rewards. Bukod sa monetary rewards, may kaakibat din bang promotion at assignment to key PNP personnel para sa mga opisyal at general na tumatalima o sumusunod sa kill directive. We also cannot turn a blind eye. Ngayon ko lang narinig yun, mga kababayan, yung kill directive. Ngayon ko lang narinig yun, sa totoo lang. To the persistent and dangerous threat of illegal drugs. In just the first half of 2025, over 30.29 billion pesos worth of illegal drugs were seized. A clear evidence that the drug trade in our country remains alive, evolving, and deeply entrenched. Reports of Shabu found floating off our coast. Foreign nationals caught smuggling narcotics through our airports. And week after week, drug operations across regions paint a sobering picture. This is not just a law enforcement issue, Madam Speaker. It is a national security crisis being fueled by organized, dangerous criminal syndicates that continue to poison our communities. Ito po, hawak-hawak ko ang editorial ng isang pahayagan na sinulat noong August 1, 2025. Nais ko pong basahin sa inyo ang nilalaman nito. At ang sabi, the national government continues to wage the nationwide anti-illegal drug war without killing anyone. And President Ferdinand Bongbong Marcos Jr.
continues to prove that a bloodless war is effective in addressing the drugs problem. From June 2022 to July 2025, law enforcement authorities arrested more than 153,000 drug suspects, including pushers across the country. During the same period, records show that the government's bloodless anti-narcotics operation resulted in the seizure of illegal drugs worth 80 billion pesos. This only shows that the Marcos administration's anti-drugs war remains effective, according to President Marcos. And no less than the Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya said, people don't need to be killed to win the drug war. Akala po natin, Madam Speaker, wala nang droga sa Pilipinas. Sapagkat dinismantle na ang mga manufacturing ng droga dito sa bansa natin. Akala natin wala na. Sapagkat yung dating administrasyon, more than 30,000 were killed. At marami sa kanila ay inosenteng mga tao. Merong napatay na 3 taong gulang. Merong napatay na 9 taong gulang. At nais kong sabihin sa inyo, Madam Speaker, my dear colleagues, na ang karamihan ng mga napatay na ito ay hindi nabigyan ng pagkakatong ipagtanggol ang kanilang mga sarili because they were killed. Iniimbestigahan po namin ng 19th Congress na ang sabi ng PNP data na meron daw pong 7,000 na mga pulis ang pumatay. Bakit po? Sapagkat nanlaban ang kanilang pinatay. Huwag kang mag-alala. Next administration, mababago ulit yan. Kahit na ganito lang ko kasimpihan mga kababayan. Kasi yun naman talaga ang realidad dyan eh. Kung ano man ang sinasabi dito sa dito sa Congress na to, yung mga datos. Ang mangyayari ho dyan, pagdating ng susunod na administrasyon, magkakaroon ho tayo ng parehas na pagkilatis sa mga naging epekto, masamang epekto at mabuting epekto ng illegal war on drugs nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi lang one-sided na pinapakinggan yung mga pamilya ng mga di umanong nagtutulak ng ipinagbabawal na pulburon. Binibigyan ko pa kayo ng benefit of the doubt. Pero ang sinisigurado ko dito mga kababayan, hindi ka masasangkot dyan sa substance na yan kung di mo titignan, hindi mo hahawakan o di mo lalapitan. Ngayon, doon, argumento naman, paano yung 2 taon, 3 taon? Sa ayaw sa gusto ho natin, pagkaya ang pulis na yan, ilinabas niya at tinahabol niya ang isang kriminal at pinutok niya yan para sa kanyang protection at yung bala ay hindi tumama, meron tinamaang ibang individual o kung sino man yan na hindi sinasadya, kasama ho talaga yun sa buhay. Meron ho tayong kung tawagin aksidente. Ngayon, kung lahat na lang isisisi natin dyan, yung mga natamaan ng mga stray bullets o yung mga hindi sinasadyang naapektuhan dyan sa war on drugs ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, at dahil dyan, ang tawag dito, kung ano-ano nang pinag-aakusa kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, lahat ng nabundol, nasagasaan, na kuryente, at kung lahat ng nadisgrasya, kasuhan na natin yung mga nakadisgrasya. Anak ng toko, kung merong mali siya yung pagkakagurgur dyan sa 2-3 taon, 5 taon na yan, may problema tayo dyan. Pero base sa datos at impormasyon ng, ito, public knowledge naman to. Kagaya na lamang dun kay, anong pangalan nito? Yung kay, yung inimbestigahan sa Senado. Pumapalya na ho tayo mga kababayan. Dito kay kay Kian de los Santos, di ba? O, kay Kian, ano nangyari doon sa mga pulis? Nawala sa trabaho at nakakulong sila ngayong mga panahon na to. Di ba? Napatunayan na merong mali siya yung pagkakagurgur sa bata. Yung tipong hinahabol lang nila yung kota nila
para mapakita lamang nilang tatrabaho. Yan, dapat makulong yung mga yun. At pinananagutan nila yung mga nagawa nilang kasalanan. Pero hindi ho natin pwedeng ipakita lang yung one side na itong nangyaring war on drugs ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Marami hong nagsasabi sa social media na nagbenepisyo sila. Yung mga kamag-anak nilang umuwi ng madaling araw, wala na silang iniisip dahil alam nila safe sila. Yung police